Hello, good morning, good afternoon, good evening kung saan solo kayo ng mundo. Ayan, mag-live ako. Mag-vlog ako ngayon. I-flex ko tong ginalaan ko sa kong alaga o lobster. Atong imukbang. Akong i-vlog kay for the first time nga makatilaw ko aning makauna kay mura nigmangla sa buwa oy. Daghang kay sa buang lugar murag mangla. Mga unta, mga ka-OFW, mga Jumega. Okay. Mga unta. Binato kalimtan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat. Di man makita eh. Para makita. Unang pagkakataon na matikman ko tong lobster na to. Sarap. Sa sobrang mahal, di natin kayang bilhin. Ngayon pa ito matikman. Dinalhan ako ng laga ko. Apa oh? Kasayan. May hipon din ditong parang syuroba. Ewan ko anong klase pagkain to. Hipon. Bukas na natin kainin to kasi puro hipon, tapos ito bawal sa high blood. Kaya huwag masyadong damihang kainin, baka mamaya kinsa vegetable lover dyan, no? Masarap palang lobster no. Masarap pala. Wala tissue. Perfect. Perfect ang lasa.
Ang mahal ng kilo nito dito sa Saudi, 200 plus real. 250 ata. So, convert natin sa peso, 3,000 plus. Di kayang bilhin sa bulsa. Dinalhan ako sa laga ko. Ang sabi niya, malaking hipon daw siya doy. Doy kasi tawag nila. Merong malaking hipon, masarap. Paborito mo yan. Malaking hipon ang pangalan. Kaya pala mahal, yummy pala. Malaman ba? Malaman. Ito po na namin alas 12 ng madaling araw. Yan ang hapunan. Natulog na sana ako. Tinawag ako ng dalaga ko, may pagkain daw, masarap. Kaya bumaba ako. Ganon ako kamahal ng mga alaga ko. Pag ituring natin silang parang totoong anak, ituring ka din nilang parang totoong ina. Parang totoong kapamilya. Kalahati lang kainin natin mga ka-FB friends, mga Jamaica. Malapit sa ulo, wag na. Natatakot ako kasi high blood ako. Masyadong mataba pag sa ulo. Parang ginatang hipon. Hipon na may gata. Grabing laman sa ulo. Dito sa Arab country, bawal dumighay. Magagalit sila pag dumighay ka sa harap nila. Bawal dito dumighay. Kahit anong gulay, paborito ko talaga. Yummy.
Grabe, ang tigas pala, oh. Alaga kong babae, ano. Ang daming alam na pagkain. Bawat labas niyan, pagbalik, may dala talaga siyang pagkain. Tapos kung ano yung matikman niya sa labas na bago sa panlasa niya, dalhin niya ito sa bahay, patikim din niya sa akin. Kasi masarap daw. Perfect. Dili kaya maubos mga kadjumeg na, dili kaya maubos. Busog na ko. Katakot ako pa sa banda sa ulo. Kasi nandito yung taba eh. Ganun lang. Sinama ko kayo sa hapunan ko. Na-amaze lang ako sa na-amaze lang ako sa lobster ba. Kasi first time ko talagang natikman to sa buong buhay ko Sa buong buhay ko. Kasi ayoko kasi, hindi naman sa kamahalan, pero pag gusto mong kainin, makain mo talaga. Kaso lang sa amin kasi nito, mga ganito, parang ang tawag sa amin ba, bangla. Parang mangla. Kung saan-saan na namin makita yan sa Katunggan. Katunggan yung tabi ng dagat ba. Katunggan na yan sa Bisaya Parang baybayin. Masarap siya. Kaya pala mahal kasi grabe ang laman niya, malaman masyado. Biniak pa to kalahati. Yung kalahati kinain ng alaga ko, tapos yung kalahati dinala niya dito sa bahay. Thank you, Mai. Kasi manood siya sa vlog ko. Thank you. Shout out Rahaf Sami Al-Naim. Syukran umay. Syukran hag lobster. Hagras kalas. Mafi akil ana hagras. Ana off. Asa tawil hagdam ana. Minya biakil na day lagi. Okay mga inday. Itong hipon natin. Bukas na naman to. Ipares natin yan sa kanin. May kanin ako doon. Pares natin. Ibig umiiwas ako sa bawal itong mga alaga ko, mga bawal ang dalhin. Kasi alam nilang paborito ko yung seafoods Lahat naman siguro mga Pinay, mga Pilipino mahilig sa seafood. Hindi ka Pinoy pag hindi ka kumakain ng seafoods. Yan lang natin kasi. Hindi kaya, bawal magbusog kasi madaling araw na. It's already 12:30 in the morning. Sa Arab country, maunay oras sa mong tikpanihapon. Buntag pa man ko mga tulog, mga 5 to 6 a.m. Yan ang oras ng tulog ko. Kaya alas 12:30 ang ko, 12:30 ang dinner ko. Dati nung maliit pa ang mga bata, maaga ko matulog mga 10, 11, matulog na ako. Tapos gising ako mga alas 5. Kasi paliguan ko sila, bihisan ko sila, pakainin ko sila, bago sila alis sa school. Ngayon, natapos na yung, alhamdulillah, nakatapos na yung 4. Nagtrabaho na yung 4. Isa lang ang natira dito sa bahay. So,
Hawak ko na yung oras ng tulog ko, yung trabaho ko, hawak ko na. Hinahayaan ako ng amo ko kung kailan ako gumising. Basta ang importante may tanghalian sila. Kaya gising ako dito mga 12:30, depende sa klase ng ulam na lutuin ko. Minsan gising ako ng alas 12, 12:30. Kasi dito ang kainan namin 1:30 to 2 p.m. Yan ang tanghalian dito. After tanghalian, maghugas ka sa kusina, sa pinagkainan nyo, linisan mo. Akyat na naman ako sa itaas. Pwede kang matulog kung gusto ko, matulog na naman ako. Pagka alas 5, alas 3 akyat ako sa kwarto ko. Higa-higa ka muna. Pagka alas 5, baba ka na naman. Magawa ka ng nila, yung lagi nilang iniinom, yung Arab tea, Arab coffee. Yan, diyan mawawala. Tuwing alas 5 yan gagawa ako. Pagkatapos mong gawan, lagay mo sa sala. Akyat na ako sa itaas. Hindi na ako tatawagin ng amo ko. Ang trabaho kasi dito sa Middle East, time management lang. Kung marunong kang mag-divide sa oras mo, hindi naman nakakapagod. Kasi ako, matulog ako ng alas 5, alas 6 ng umaga. Ganon ang oras ng antok ko. Bago ako matulog, maglinis muna ako dito sa first floor. Linisan ko muna. Bago ako matulog. Tapos paggabi, matulog ulit ako paggabi. Kung gusto ko matulog paggabi, mga 7, gising ako mga 9. 2 hours yung tulog ko. Gising ako ng 9. Pagkatapos, magsilabasan kasi mga tao dito. Yung mga Arab gabi ang gala. Kaya magsilabasan yan lahat. Ayan, linisan ko yung mga kwarto-kwarto nila. Pagkatapos noon, wala na. Upo na ako hanggang umaga. So yung amo, hindi magrereklamo. Paano magreklamo kung pag-abot nila limpyo ang ilang mga kwarto, ilang higaan? O di yun basta po. Pag panahon sa ting paniod to, na ipagkaon. Inigbaba nila, inikabuntag, kay manglakaw sila sa school. Maestra man lang akong amo teacher. Basta akong amo lalaki. Inigbaba nila, malinis dito sa baba. Kasi bago ako matulog, maglinis ako eh. So, hindi magre-reklamo yung amo ko kahit anong oras ako gumising. Pero dati nung maliit pa yung mga bata, ay sus, grabe, doble-doble ang pagod po yan. Pero nung nagsilakihan na, wala na. Alhamdulillah, nakarelax ako. Hi mga friends, nag-muni-muni tayo, nag-flex ako sa pagkain ko, tapos nag-story feeding tayo para malagdagan yung time sa vlog. Okay. Huwag na natin masyadong habaan. Okay. Mauro tayo akong ika-share ninyo. Okay. Stay safe everyone and God bless. Ubus.